Showbiz fanatics, Catherine Bernardo, ito pala ang pinaka-latest na ginawa niya sa mga ginawa ngayon nitong si Daniel Padilla. Ang lahat ng yan. But before that, if you haven't subscribed yet to my YouTube channel, please don't forget to like, share, and subscribe at i-hit mo na rin ang notification bell for more showbiz updates. And please don't forget to hit all para ikaw ang unang-una makakapanood sa lahat ng ating mga updates. Bago tayo magpatuloy, nais ko po muna magpasalamat sa lahat po ng mga legit viewers, subscribers at ang lahat ng mga legit na nanonood at sumusubaybay sa lahat ng ating mga updates. Matapos nga ang ilang buwan, no? Almost 1.5 months na nga po or magto 2 months na, ay patuloy pa rin pinag-uusapan ang issue patungkol dito kay Catherine Bernardo at Daniel Padilla. Parang naging na siya, season 1, season 2, kung saan laman pa rin po sila ng mga news. Kasi ito po yung isang manifestasyon na talagang napakalaki ng impact nila sa publiko. So, dahil po rito, lahat mo ng mga lumalabas sa social media ngayon ay talaga naman nagtitrend at pinag-uusapan ng maraming Pinoy dito po sa Pilipinas maging sa abroad. Una na dito, yung pagbebenta nga ng mga ari-arian ni Daniel na kinlear out natin na hindi po naghihirap ang pamilya ni Daniel Padilla kaya nagbebenta ng mga ari-arian. Binibenta nila yung kanilang yung kanilang house, no, dito po sa Manila, bandang kung saan ito po ay nakapost na sa social media na ito ay nakakahalaga ng 50 million. So, una na rin na nabenta yung kanilang first owned car, yung tinatawag na sports car. Pero meron po akong nabasang source o nilinaw po doon sa sa online na yon na way back pa nabenta yung car na yon, hindi po yun recently. Kaso umingay lang talaga siya dahil tinry pong ibenta nung nakabili, no, yung nakabili nung car na yon, tapos umingay dahil nga may issue si Daniel. So nilinaw din po nila yon na hindi po yun ngayon lang ibinenta ni Daniel, matagal na palang nangyari yun. So anyways, eto na nga, no, dahil pinag-uusapan po ngayon na parang nanghihingi daw di umano ng second chance itong si Mr. Daniel Padilla kay Catherine Bernardo. Pero sabi po ng ilang news na nagsosolian na nga daw at nagkakabayaran na umano ng mga shares ang dating celebrity couple na sina Catherine Bernardo at Daniel Padilla. Isa raw ito sa mga senyales na imposible na talagang magkabalikan ang dating magjowa kahit pa gustong-gusto pa rin daw di umano ni Daniel na mabigyan sila ng second chance. Ang latest chika nga daw, ibinalik na raw ni Daniel ang mga bagay na dapat mapunta kay Catherine. Kabilang narito ang mga shares ng actress sa mga negosyong pinagsosyohan nila. So, for 11 years kasi meron po sila mga negosyo na talagang magkasosyo po itong si Daniel at si Catherine kasi they believe na talagang forever na sila, diba? Sa talakayan nga ng ilan sa mga showbiz insiders, na noong January 19, sumentro ang kanilang usapan sa pagbebenta ni Daniel ng bahay at ng sasakyan. Naniniwala daw ang veteran showbiz columnist at radio TV host na mukhang hindi na nga magkakabalikan pa sina DJ at Kat. Ngayong nabenta na ni Daniel ang propiedad, ibibigay kay Catherine kung totoong share sila at mayroong pagkakautang. Ibalik niya yung mga pinuhunan ni Catherine. So wala na talagang pag-asa. Nagkakabalikan na ng mga naipundar o na sabi pa nito. Para naman sa mga co-host niya, malala na talaga to kasi ang dami ng mga babaeng lumalabas ang pangalan, hindi pa tapos. Nako, nagsalita na nga yung mga Vietnamese. Nagsalita na po yung Vietnamese na wala naman talaga silang relasyon ni Daniel. Sinabi po ng Vietnamese, para lang po i-transpose natin yung statement niya. Nung nagpunta po si Daniel sa isang lugar or bar doon, no, sa Vietnam, at sinabi po ng isa ng mga kapwa Pilipino doon na meron isang sikat na aktor galing sa Pilipinas. So nakita po ng Vietnamese nag-hi po sila. Pero after doon, wala na. Yun po yung sinabi ng Vietnamese. Silinis niya yung name niya kasi nga nakakaladkad kasi yung pangalan niya. Marahil yung friend niya na Pinay, yun po yung nagsabi na parang pati yung pangalan niya ay binubuntot sa pangalan ni Daniel.
Ang tinutukoy niyang Vietnamese ay si Min Ho po na nagpost ng mahabang litanya sa Instagram para pabulaanan ang chika na may relasyon sila na Daniel at siya na may kasalanan kaya naghiwalay ang Katniel. Matapos kumalat ang balita na naibenta na ang luxury car ni Daniel sa halagang 6.5 million ay sinundan naman ito ng chika na for sale na rin ang bahay ng aktor na may presyong 50 million. Matatagpuan ang naturang house and lot sa Quezon City at nakatala na sa Best Deal Property PH noong pang December 5, 2023. Nakasaad sa post na 2-story ang bahay na may lot area na 500 square meters. Mayroon itong 6 na kwarto at 6 na banyo. Ganon kalaki, no? Yung kanilang bahay dito po sa QC. Kaya nga po tinawag na City of Stars ang Quezon City kasi karamihan sa mga artista sa Quezon City nakatira. So, inamin naman po ni Miss Carla Estrada na medyo mahal po talaga ang mga property dyan kasi Manila siya. At the same time, magbabayad ka ng mga amilyar, yan, yung mga maintenance na yan. So, it only shows talaga na ngayon pa lang, parang, hindi naman po sa kino-close natin, na parang wala ng pag-asa ang Catherine at Daniel Padilla. Hindi natin alam, pwedeng umikot ang kapalaran, diba? Pwedeng umikot ang mundo na baka ngayon tinitiis lang ni Catherine, pero hindi natin alam yung pwedeng mangyari in the future. Kasi alam naman natin kung gaano kamahal ni Catherine itong si Daniel Padilla. Pero meron ngang mga showbiz insiders din na talaga namang naaawa kay Daniel dahil po sa mga nangyayari sa kanya ngayon. At ngayon si Daniel po ay napapabalita na uuwi na galing naman ng Dubai. Kasi parang galing siya ng Japan tas nag-Dubai. Para lang po may mga negosyo kasi siyang tinatayo doon. Sabi po ng isang showbiz insiders na si Miss Lolit Soli, sabi niya, Salve, parang naawa naman ako kay Daniel Padilla. Totoo na baka siya ang may kasalanan sa breakup nila ni Catherine Bernardo. Pero, di ba sabi nila it takes two to tango? Pwedeng na-outgrow nila ang feeling nila sa isa't isa, pero dapat lang na maunawaan ito ng mga taong nakapaligid sa kanila. Kahit ang mga fans nila dapat maging malawak ang pangunawa sa mga pangyayari sa kanila. Hindi na dapat na isa lang ang sisihin, dapat makita nila ang wider picture ng lahat. At sana naman, wag maapektuhan ang kanilang karir dahil lang dito. Dapat makita nila na sayang ang talento kung magiging apektado ang karir dahil lang sa breakup. Patronize them dahil mahusay silang artista. Kaya nga dapat wala na muna yung love team sa mga batang artista para mas magaan ang kilos nila. Hindi yung apektado sila pag naghihiwalay, hindi bongga, diba, Salve at Gorgie. So ito naman po yung kanyang opinion patungkol sa bagay na ito, no? Kasi talagang masasabi mong sobrang affected po talaga yung naging hiwalayang ito, no? Hindi lang po sa personal nilang buhay, kundi pati na rin po dun sa mga karir nila. Kasi sa ngayon, may mga advertisement or may mga endorsement po itong si Daniel at Catherine na dapat gagawin nila together. Pero ngayon, kung napansin po ninyo, naglabas na po ng photo ang Pepsi na matagal na inendorso nitong si Daniel. Pero this time, si Catherine na lang po ang binagyan ng pagkakataon ng Pepsi para po i-endorso yung kanilang produkto. So talagang medyo malaki yung naging danyo o yung naging damage dun po sa nangyari po sa hiwalayang Catherine at Daniel Padilla. So sana lang mas maging maayos po yung relasyon nila as a friend, 'di ba? Huwag nilang sarhan yung kanilang mga puso. Well, kung nagustuhan mo ang video na ito, huwag mo kalimutang mag-like, mag-share at mag-subscribe at i-follow mo na rin ang aking Facebook page, DarEdsTV. And also, I have my TikTok account which is DarEdsTV. Pwede nyo rin po akong i-follow doon. Thank you for watching, guys. God bless everyone.